Ito nga pala ang mga pinagda ko sa loob ng 3 taon bilang magkasinta siya. Isa siyang kaibigan, siya yung ex ng tropa ng Hindi kami mga bagong mukha sa At ako, mas bata ako ng 1 taon. Hindi ko inasahan, pero nagsimula kami sa isang hindi inaasa. Bago pa lang ako maghilom mula sa hiwalayan, kaya't ang iniisip ko, basta ako, susunod ako sa 3-month rule na sinabi ni Popoy sa pelikulang One More Chance. Yung rule na pag hindi pa tapos ang 3 buwan, wala pang ibang papasok sa buhay ko. Naniniwala pa ako noon na ang mga patakaran sa pelikula ay may bisa sa tunay na buhay. At natapos ko naman ang 3-month rule ni Popoy. Haha, at pagkatapos noon, ito na ang mga sumunod na pangyayari. Isang araw, pagkatapos kong magtrabaho sa fast food, nakita ko siya, nakapila. At habang siya ay mag-o-order, napansin ko siya. Alam mo, yung pakiramdam na may magnet na humihila sa'yo kahit hindi mo maintindihan. Ang weird, no? Kasi hindi siya yung tipo ko. At kung tutuusin, mas mataray siya kaysa sa mga babae na nakasanayan ko. Pero isang araw, nag-chat ako sa kanya sa Facebook para sabihin na nakita ko siya sa isang fast food restaurant noon. At hindi ko inaasahan nag-reply siya. At doon nagsimula ang lahat. Mga kwento, mga biro at mga hindi ka nais-nais na kalokohan. Kabataan pa kami noon. At aminin ko, naging friends with benefits kami nang hindi namin inaasahan. Hanggang isang araw, hinatid ko siya sa bahay nila. At dito na nga nagbiro siya, gusto mo bang ipakilala kita sa pamilya ko? Hindi ko talaga alam kung seryoso siya. Pero bigla na lang siyang ngumiti at sabi niya, sige na, gusto ko. At boom! Doon na nagsimula ang hindi ko inaasahang mga kaganapan sa buhay ko. Pinakilala niya ako sa kanyang nanay, tatay, lola at mga pinsan. Akala ko hihirapan akong makihalubilo, pero tanggap nila ako ng buo. Wala akong naramdamang hindi maganda. Hindi nagtagal, naging friends with benefits pa rin kami. Madalas hinahatid ko siya sa bahay nila. Kung minsan tambay na lang ako saglit bago umuwi. May mga pagkakataong masaya ako kasi tinanggap nila ako. Mula sa nanay niyang sobrang aliw sa kwentuhan namin, hanggang sa mga simpleng bagay na nagpatibay sa aming relasyon. May mga pagkakataon na sinasabi ng nanay niya na hindi siya naniniwala na wala kaming relasyon ng anak niya. At hindi ako nakakasagot ng diretso noon dahil totoo naman kasi na wala pa kaming label. Hanggang sa isang araw habang kami nagtatalik, hindi ko na napigilan ang sarili ko at sabay sambit ko, mahal na kita. Nagulat siya kaya't sabi niya, ano? Ulitin mo. Nahihiya ako at kahit may mga kalokohan kami noon, doon ko na talaga nahanap ang tibok ng puso ko. Makaraan ng ilang araw nag-usap kami at doon naging official kami. Ipinakilala ko siya sa pamilya ko at mula noon, lagi na kaming magkasama sa mga family gatherings, mga okasyon at mga birthday. As in lahat ng okasyon, to be continued.